Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Alvin Barcelona at kayo ay manonood ng The Feast Light. Ang The Feast ay isang pagtitipon ng Light of Jesus Family na pinasimulan ni Brother Bo Sanchez. Ito ay nagaganap sa lahat ng sulok ng bansa at sa buong mundo kung saan may pagtitipon sa pangalan ni Jesus at nakakaranas ng pag-ibig, ng pag-asa at pagpapalalim ng pananampalataya na maaari nyo ring maranasan at gawin pagkatapos yung manood sa pagbabahaginan o sharing ninyong magkakasama gamit ang mga reflection guides na ibibigay pagkatapos ng talk na inyong mapapanood. Simulan na natin ang ating feast sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa araw na ito, tinatanggap ko ang pag-ibig ng Diyos para sa akin. Sa araw na ito, ako ay nagbubukas sa hindi masukat, walang hanggan at nag-uumapaw ng kasaganaan ng Diyos sa buong sangnilikha. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa biyaya, kagalingan at himala ng Diyos. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa salita ng Diyos upang ako'y maging kahalintulad ni Jesus araw-araw. Sa araw na ito, aking itinatanghal na ako ay mahal ng Diyos. Ako ay lingkod ng Diyos. Ako ay makapangyarihang kampiyon ng Diyos. At dahil ako ay pinagpapala ko ang mundo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Introducing Table Talks, Community Recipes of Love. What we'll need: a cup of unconditional love, a pinch of forgiveness, generous portions of grace, a dash of humility, sprinkles of kindness. Step 1. Pour out a cup of unconditional love. Let it be the foundation of our community. Step 2. Sprinkle forgiveness generously, ensuring that every heart is touched by God's mercy. Step 3. Mix in with God's generous portions of grace, creating an atmosphere where everyone feels accepted and valued. Step 4. Add a dash of humility to the mixture, fostering a culture where we learn from one another and grow together. Step 5. Sprinkle kindness throughout, creating a harmonious blend of compassion and understanding. Then let's gather around the table of fellowship and let the aroma of love fill our community. Share stories, embrace differences, and savor the richness of our feast journey. Table Talks, Community Recipes of Love. Let's savor the flavors of God's feast together. See you at the feast. You can sit with us. We're starting today a brand new talk series entitled Table Talks. Patuloy natin kayong aayain sa hapag, sa piging, sa mesa ng Panginoon sa series na ito. Come to think of it, alam niyo po ba yung logo ng feast natin? Ayan po. Nakita po natin. Napakasimple. A few years ago, we revised, no? And we changed the feast logo. Matagal na yung lumang logo, mga 90s pa yon. Kaya a few years ago, yan na yung bagong feast logo. Baka hanggang ngayon hindi pa rin alam nung iba kung ano yung bilog na yan. Mesa po yan. Mesang bilog. At yung 4 na linya ay supposedly 4 na silya kung saan maaaring umupo at mag-usap, magkwentuhan, kumain, at magkaroon ng pag-iisa, ng isip, ng puso, at ng buhay. Alam niyo po, maraming salamat at ako'y na-overwhelmed dahil itong linggong ito ay birthday week ko po. In fact, di pa tapos ang mga celebration ko. Ang buong buwan, nagbe-birthday celebration pa rin ako sa dami po ng mga grupong nais ko ring makasalamuha at makasama sa mesa. And come to think of it, alam nyo, nung Christmas po, nung Christmas season, it was one of my busiest Christmas seasons ever. Binilang ko po, huminto na ako sa, ilan yung Christmas parties ko, binilang ko, huminto na ako sa 22.
Alam ko meron pa mga sunod. No kidding, no exaggeration. I had 22 Christmas parties. Naalala ko nung bata ako, isang Christmas party lang, di na ako makatulog di ba? Yung Christmas party sa school. Ito 22, because I have school, bawat klase noon, and we have the feast at bawat grupo noon, and I have friends at bawat imbitasyon noon. Hindi ko pa nauuhan yung marami doon. But ang pinaka na-enjoy ko, of course, I enjoyed all the Christmas parties that we had. Pero ang pinaka tumatak sa aking mga parties, tanong nyo ano? Yung mga maliliit. Iba gusto natin yung mga malalaki, raffle, kantahan, sayawan, contest ng mga palabas. That's amazing. That's happy and that's wonderful. That's fun. Pero ang mga tumatak sa isip ko, yung mga umupo lang kami sa mesa, Christmas party ng 4 na tao, 7 tao, kasi doon talaga nagkakaroon ng kwentuhan, ng kamustahan. Halimbawa, pakita ko sa inyo yung mga liit-liit kong Christmas parties mula, of course, sa ating leader at founder na kaibigan ko, si Brother Bo at asawa niyang si Maru. At siyempre, kami mag-asawa. Every end of the year, talagang kailangan namin umupo. Lagi naman kami umuupo, pero iba yung year-end na upo namin, talagang kwentuhan kung ano nangyari sa buong taon at sa susunod na taon, anong mga plano. Yung pang mga ganon, talagang hindi lang tungkol sa kainan at inuman at, hindi naman masama yun, pero ito'y talagang... In fact, ang dami pong mga ministries ng ating feast, kaya ang laki ng Christmas party dito sa feast. Pero bukod sa malaking Christmas party ng mga servants natin, nag-organize pa ako ng liit-liit. Alam niyo, nag 12 hours trip ako sa aeroplano. Ang gaganda pa naman ng mga palabas. Pero nagbasa ako ng libro. At tinapos ko yung librong yun na tinuturo ko ngayon sa maraming tao. Ang pamagat ng libro, Change Your World. Libro po yan, isa sa pinakabagong libro ni John Maxwell. Kung fan kayo ni John Maxwell, ako, ganda niyan. Kasama niyang sumulat si Rob Hoskins. It's literally changing my world and the world around me. Pero ang chapter 6 po niya, kung di ako nagkakamali, chapter 5 or chapter 6, ang title, Create Transformational Tables. Or change the world one table at a time. Ang mundo daw po ay nababago, nagsisimula sa mesa. May mga taong umupo, nag-usap. At doon nagmula ang pagbabago. Kasi tandaan niyo po sa talk na ito hanggang matapos yung series, 2 napakahalagang salita. Ano po yun? Come and go. Sabihin niyo po, come. Go. Parehong importante yan. Ang Panginoong Jesus, sinabi niya, come, follow me. Come to me, all of you who are heavily laden, I will give you rest. Come. You came to the feast today. You said yes to Jesus' invitation. Amen? Pero may sinabi din ng Panginoong Jesus na go. Sa Great Commission, bago siya umakyat sa langit, sinabi niya sa kanyang mga apostoles, go and make disciples. Mahalaga po yan. Tanong niyo bakit? Kayo, you came. Paano yung mga hindi pumupunta? At hindi maaring pumunta? You go. Gets nyo? At kayo din. Pagkatapos ng misa, ano sinasabi ng pare? Kayo na pumunta dito, pagkatapos ito, dito ba kayo matutulog? Hindi. Uuwi din kayo Kaya ano sinasabi palagi ng pare pada sa misa? Go in peace. Pagkatapos natin to come to the Lord, we will be sent out to go. Kaya ang talk po natin today, napakaganda. We are sent to go to the lost sheep. Hindi ibig sabihin niya na parawara ang buhay. Hindi. Dapat wag tayo mayabang na tayong nagsisimba, tayo ang ligtas. Yung mga nasa labas, mga ligaw. Wag naman. Baka may dahilan lang kaya hindi sila nakapunta. Pero ikaw na nandito, abay, pag pumunta ka sa kanila, sunduin mo sila. O kaya, bago mo sunduin, umupo ka muna sa hapag at makipagkwentuhan. Get ready. This series will change our world because this will teach us to come and to go. Alam niyo ba na paano kayo maging miyembro ng Light of Jesus Family? Yan po yung pangalan ng ating community.
At ito pong ginagawa natin ay the feast. Paano kayo maging kasapi nito? Alam niyo ba kung paano? Tanong niyo, paano? Ngayon pa lang, umattend na kayo, kasapi na kayo. Wala po itong membership fee, wala po itong pagdadaanan, wala po itong pirma-pirma. Ngayon pa lang. Welcome to the feast where you are already a part of it. You are the light of Jesus' family. You are the feast. Ayun, pinagdadasal namin, sana balik-balik kayo, lalo ni mga first-timers, make this a Sunday habit. At yung iba sa inyo na matagal na, pumapasok na sa kusina ng feast. Gusto na maglingkod, gusto na mag-serve. Yung mga nagsaserve naman yan, dati nakaupo lang din yan. Ngayon, tumutugtog na, ngayon, sumasalubong na. Pero kung kayo nandiyan din lang, patuloy-tuloy, okay lang. Kaya lang nandito na din lang kayo, kilalanin nyo na yung sinamahan ninyo, yung pinasukan ninyo. Yan ang pag-uusapan natin sa Table Talks. What is the feast's identity? We are the light of Jesus' family. Kaya kilalanin nyo na, sino ba tayo? Ano ba ang ating vision? Ibig sabihin, anong gusto nating mangyari sa mundo? At paano natin ginagawa ito? Anong strategy natin? Kaya yung marami sa inyo na kilala na ang light of Jesus' family at the feast, okay lang na ulitin natin. Okay lang na paulit-ulit. Di ba lagi ko sinasabi, ang buhay paulit-ulit. Di ba? Lagi kong tinatanong, naligo ba kayo kanina? Naligo naman kayo. Kung hindi, baka gustong lumipat nung katabi mo dyan. O kahapon, naligo kayo? Bukas, maliligo uli kayo? O tinan nyo, ulit-ulit. Ba't di na lang once a month kayo maligo, tipid pa? Tubig. O, hindi, kailangan ulit-ulitin. Kasi yung ligo mo kahapon, expired na yun eh. O, yung kain, di ba? Kumain ka ba ng tanghalian? Kumain ka ba ng almusal? Kumain ka ba ng hapunan? Tapos may 3 ka pang merienda in between? Tapos magtataka ka kung malaki ka? Pero kailangan kain tayo ng kain eh. Bakit? Nag-expire yung kinain natin. Ganun din sa kaalaman. Kailangan ulit-ulitin. Nalilimutan natin eh. O kaya, lalong tumitibay pag nadidinig natin. Kaya maraming madidinig nyo dito, baka nadinig nyo na. Pati yung mga kwento ko, okay lang. Una sa lahat, maraming first-timers. First time nilang mapapakinggan. Pangalawa, kung napakinggan mo na ito, tandaan nyo, repetition is the mother of all skill. So paulit-ulit mo na ma-master ang mga bagay-bagay. In fact, sabi ni Jeffrey Fox, siyang sumulat ng Marketing Rule of 7, this is interesting. People need to hear a message at least 7 times before taking action. Kailangan at least, kaya pala yung mga nanay natin ang kulit. Anak, nagsipilyo ka na. Anak, gising na. Anak, kain ka na. Anak, nagsipilyo ka na. Mama naman, paulit-ulit. Paulit-ulit to kasi hindi mo ginagawa eh. Para kakaulit-ulit. O, sige na nga, babangon na nga, magsisipilyo na nga. Sabi nitong ekspertong ito, you need to hear it 7 times. O pero tungkol sa kalangitan, tungkol sa salita ng Diyos, hindi lang 7 times, dapat 1,000,000 times. Nakasalalay dyan ang ating buhay hanggang sa kabila eh. Amen? Alam niyo bakit? Ito medyo nakakalungkot. Talagang pakunti na po ng pakunti ang pumupunta sa simbahan. Natutuwa tayo dito. At pinagdadasal natin, mapuno na ito bago mga lahati ang taon. At tingnan nyo, may 2 na dun sa taas. Hallelujah. Maraming salamat. Kamusta po dyan? Mas malamig po ba dyan? 3 na sila. O kita nyo? Uy, 4 pala. Sumilip yung isa. Oh, may baby pa. Ha? Dami natin, no? Pero ilan yung nasa labas? Wala pa tayong 1%. Wala pa tayong 0.1%. Ito ang nakakabahalang mga istatistiko o datos. Sa Spain po, kung saan nagmula ang Kristyanismo natin, 31% na lang nagsisimba. Sa Germany, 16% na lang. Noon yan ang mga bastion ng Catholicism, ng Christianity. Sa France, kung saan ako galing, 10%. Ang gaganda ng simbahan. Nandoon ang Notre Dame. Ang gaganda, ang lalaki. Mga baroque style, mga ganda. Kaya pang picture na lang sila. Picture lang. Dami mga tao doon, pero hindi pumapasok. Kung pumasok man, picture, selfie, tapos na. Hindi sisimba. Sa Australia, 9% na lang. Ay, sa Pilipinas, hindi. Catholic Christian country tayo eh. Sa huling datos, 15% na lang po ang nagsisimba.
O ngayon, si Brother Bo, tinignan niya. Kayo din, magtanong-tanong kayo. Baka naman di totoo yan, ayaw pumayag ng mga pare. Hindi puno lagi yung simbahan namin. Magsimba kayo sa mga parokya. Puno. Talagang puno, lalo na pag Pasko. Pero isipin mo, ilang Katoliko yung mga nasa subdivision ninyo, nasa barangay ninyo. Halimbawa, sa isang Metro Manila Parish, tinawagan ito, 15,000 ang parokyano. 2,000 lang ang nagsisimba. Uy, ang dami ng 2,000 pero ilang porsyento lang yan nung talagang dapat magsimba? 15%, 13%. Sa isang provincial parish, 83,000 yung mga Katoliko. 7,500 ang nagsisimba. Woohoo! Pero 9% lang yan. At sa baryo na lang kaya naakala natin, noong mga unang panahon, pag nagsisimba, wala na tao sa mga bahay, di ba? Andun na lahat sa simbahan. Hindi na po ganyan. Mas marami na nasa sabungan Pag linggo. Kasi may Kristo din dun sa sabungan, di ba? Yung Kristo na. Logis. Sa baryo po, sa isang baryo, 4,000 ang tao, 200 na lang ang nagsisimba. Sa kapilya, siksikan yun, 200, dami nagsisimba. Ang di natin nakikita, 5% lang yun. Bakit kumukonti ang nagsisimba? Tanong niyo po, bakit? Basahin natin ang salita ng Diyos. Ito nalalagpasan natin. Luke 15:4-7. If a man has 100 sheep and one of them gets lost, what will he do? Won't he leave the 99 others in the wilderness and go to search for the one that is lost until he finds it? And when he has found it, he will joyfully carry it home on his shoulders. When he arrives, he will call together his friends and neighbors, saying, "Rejoice with me, because I have found my lost sheep." In the same way, there is more joy in heaven over one lost sinner who repents and returns to God than over 99 others who are righteous and haven't strayed away. Bakit ito ang binasa ko? Tanong niyo bakit? Ito sabi ni Jesus Kahit may 99 ka pa na tupa, pero may isang nawawala, iiwanan mo yung 99 para hanapin mo yung isang nawawala. Lalo na kung baliktad. Paanong baliktad? Isa na lang yung tupa mo. Yung 99 may nawawala. Anong ginagawa mo? Hinihintay mong bumalik yung 99. Dito ka, aalagaan mo tong isa. Dito ka, yung mga 99 umalis yan Bahala sa buhay nila. Kaya antayin kung babalik sila. Hindi babalik. Kundi mo hanapin. Kundi mo susunduin. Kaya nga sa kwento ng Panginoon, isa lang yun Iniwan niya yung 99, hinanap niya. At nung hinanap niya, kinarga niya. At nung nakita niya isang nawawala, sobrang saya niya. Lalo na siguro nung binalik na niya sa 99. Yan po ang nalalaktawan natin. Iniintay lang natin dumating sa atin. Pero nagkukulang tayo sa paghahanap at pagsundo. Natin kasama na kayo. Light of Jesus na kayo Feast na kayo Andi dito kayo sa 99. Amen. Pero pag uwi ninyo, maghanap kayo ng iba pang quote-unquote nawawala. Malay nyo, tag-isa lang kayo nang may makita, next Sunday, puno na ito. At nagpapapunuan lang ba tayo dito para mapuno? Hindi. Sayang kasi. Sayang ang biyaya, sayang ang pagpapala, sayang ang aral, sayang ang mga worship. Hindi sayang, andito kayo Pero marami pang mga bakante. Manundo tayo. Tulad ng ginawa ni Jesus. Let's find and seek the lost sheep. God loves the lost. Sabihin niyong lahat yan, God loves the lost. Mahal tayo ng Diyos. Dito tayo Pero maniwala kahit sa hindi, mahilig maghanap ang Diyos. Ang dami nga mga parables of the lost Isa yung lost sheep, nawawalan tupa. Lost coin, hinanap niya. Lost son, nako, yan ang pinaka queen or king, pearl of all parables, yung prodigal son. Hinahanap talaga. Hinihintay na bumalik. Kaya kung gusto po nating muling maging masigla ang ating mga simbahan, ang ating mga piging, as Catholics, we must deliberately look for the lost. Kailangan talaga nating ayain
hanapin. Pero ang tanong, paano? Paano natin sila maaaya? So pag uwi ba ni nanay, yung mga anak din nagsimba, kayo hindi kayo nagsimba, sabi ni Brother Alvin, nawawala kayo. Pupunta kayo sa impyerno. Kaya next Sunday, pag di kayo nagsipag-gising, congratulations, lalo po yan, hindi pupunta. Noon, umuubra yan, ngayon hindi. Paano? Pupunta ka sa opisina at sasabihin mong, mga hindi kayo ligtas. Hindi kayo nagsipag-feast. Mabuti pa ako. Naku, patay tayo dyan. Ito ang strategy ng feast. Kaya tayo, well, by God's grace, lumalaki, dumadami. Next week po, nasa Davao po ako, feast conference natin sa Davao. 4,000, inaasahan natin tao doon. After a week, may feast conference tayo sa Baguio. At sabi ko nga sa inyo, galing ko Europa, may mga feast tayo, kahit lit-lichon, pero kumakalat. Pero bakit tayo kumakalat? Ito po kasi, 99% of church activities, ang bokabularyo natin, ang kanta ng simbahan, ang sermon, para sa mga relihiyosong tao. Walang masama niyan. Ang kanta natin, pang simbahan, kanta ng mga... paano kung hindi religious yung tao? Kaya sinasabi, pag nanunundo ka, ayoko dyan, baka masunog ako, hindi ba? Ang ibig lang sabihin niyan, hindi, asiwa pa siya. Hindi pa siya. Paano kung ang lengguwahe niya, ang mundo niya ay sports? Paano ang lengguwahe niya ay negosyo? Paano ang lengguwahe niya ay paglilingkod sa gobyerno? Paano kung siya ay ahente? Are you getting me? Ito ginawa ni Jesus Ginawa ni San Pablo. Sinundo sila, pumunta sa mundo nila, pinasok muna yung mundo nila. Kung sports ang mundo mo, pasukin ko yan. Yan ang kwentuhan mo. Kasi kung hilig niyan sports, hilig niyan negosyo, tapos pag upo mo, ayon sa banal na kasulatan, Kapitulo 2, Kapitulo 1. Kaya kwenta ako dito. Papasukin mo muna yun. Kaya ako po, nung bago ako sa charismatic, ang dami na iskandalo sa akin Una sa lahat, long hair ako. Sabi nila, ano yan, adik ba yan? Ba't pinapasok nyo dito yan? Pangalawa, ang bit-bit ko, mga banda ko, na ang kinakanta namin, sekular. Kumakanta kaming Bamboo, kumakanta kaming Beatles, kumakanta kaming... Pero pinipili ko naman. Yung may kinalaman. You know how I do it. Yung kayo matatagal na dito. Ang mga kanta ko, pero sekular. Bakit sekular? That's deliberate. Para yung yun ang lingwahe niya, makakakonect siya. Halimbawa, punta ako sa preso. Madalas ako noon sa preso, sa maximum security. Nung pumunta ako doon, kausap ko, "Pahay, ba't ka nandito?" Sabi sa akin, 7 na napatay ko Ikaw, ba't ka nandito? Hindi, nadaan lang ako, pauwi na nga ako. Baka maging pang-8 ako Pupunta ka doon, mga preso yun, mga tigaso yun, pagdating mo doon, nagkasala kayo, magsisi kayo. Baka sinaksak ako bigla ng mga yun. Go slow. Pasukin mo mundo nila. Kaya ako, rakista, pagdating ko, sino yan, Pagdating nila, mukhang preso din ito. Sige, pakinggan natin ito. Kaya ang kanta ko muna, makikipagrakrakan ako sa kanila ba? Okay to, addict to, Okay, Pagkatapos yung kumanta ng mga kung ano-ano, mga Juan de la Cruz, o kahit pang ano yan, o yung mga Bamboo, pagkanta nila, unti-untiin ko na. Okay na kayo, okay kami, bakit okay ka? O di kakanta ko ng mga, isip mo'y litong-lito sa mga panahong sekular yun pero nag-iisip-isip na sila. Hanggang sa kakanta na ako ng anak, nung isilang nga sa mundong ito, may pagsisisi na yun. May iyak na yun. Okay to Pag nakuha ko na, hawak-hawak na tayo ng kamay. Kanta tayo, Ama Namin. Kuha na sila. Ama Namin, sumadala. Sinundo ko muna sa mundo nila Are you getting me? Huwag bibiglain. Kaya pagkausap ko politiko, usapang politiko muna. Pagkausap ko sports, usapan mo ng LeBron James, usapan mo Stephen Curry. Pag yan mahilig sa pelikula, usapan mo ng Rewind, usapan mo ng Gumborsa, usapan mo ng Firefly. Kakatagpuin mo. Paano? Upo muna kayo. Sa mesa. Tabla-tabla. You go to the lost sheep, speaking their language, entering their world. Because the lost sheep are messy.
Ayaw natin yan. Marami akong mga kilala. Nung nakilala ko si Lord, ayoko na makasama yung mga palamuhan na yan. Ayoko nang kasama yung mga umiinom. Ayoko nang kasama yung mga... yan nga yung hinahanap ni Lord eh. Diba, nung nandito nga si Lord, diba, nakikain pa nga siya sa mga tax collector, sinabihan nga, bakit yan ang mga sinundo ni Lord, iniiwasan mo? Bakit? Kasi ang linis mo na. Kailangan mo talagang bumaba. And go with that's why the church is ineffective. We want the lost to go to us instead of us going to them. Eto tayo, banal kami ha. Kaya pag pumasok ko dito, dapat banal ka din. Ay, hirap na hirap siya. Anong ginawa ni Jesus? Banal ako ha. Pero ako bababa sa'yo. Usap tayo. Kasi marami sa inyo dito, kaya siguro nandito nakapanood sa social media, napanood sa live stream, o napanood ng mga... Pero marami din sa inyo dito, malamang naaya ng kaibigan sa isang kainan, sa isang merienda, o ng pamilya. God loves the lost. Pakiulit. God loves the lost. And I believe that's the reason kung bakit tayo nandito. One way or another, naramdaman natin yung pagiging lost. Amen? Lahat tayo, in one way or another, maybe right now, you're feeling lost. Pero itong nagustuhan ko sa quote na binanggit ni Pope Francis, sabi niya, I see the church as a field hospital after the battle. No? Kumbaga, ang church ay parang isang hospital. After living our daily lives, getting wounded, heartbroken, lost, empty, we come back to the church. Bumabalik at bumabalik tayo sa simbahan. That's why we believe dito sa Feast family natin, the church is for messy people. Can you say to me, the church is for messy people? Pakitingin yung katabi mo, kang messy bang katabi mo ngayon? Or nalalamig ngayon dahil malamig dito sa PICC ngayon? In one way or another, we're also messy. Amen? That's why the truth is, contrary to what many people think about yung mga mahilig umattend ng misa, umattend ng feast, the truth is you don't have to be perfect before you can come to church. Amen? You don't have to be perfect. In fact, because you acknowledge that you're imperfect, ako ay tao lamang. I need the Lord. Yung iba kasi, inisip nila, ayaw ako pumunta dyan, attend pa. Nako, baka masusunog ako pagpasok ko dyan. O, di ba? May mga ganun. Baka mamaya, kung ano mangyayari sa akin, nako, hindi ako worthy. But that's why Jesus came, for the unworthy, at tayo yon. Can you put your hand over your chest and say, I'm unworthy? That's the first step, to acknowledge that we're not perfect. Konting history lesson tayo, okay lang po ba? Konting background tayo, where the feast began. For some of us who are new to the feast, kasi ang feast ay ang prayer meeting gathering natin every week. Pero the feast is part of a bigger family known as the Light of Jesus family. Yan, Light of Jesus family. Amen? And this started noong 1980 with the parents of Brother Bo, si Tita Pilar and Tito Jean. And nung time na yon kasi, they were gathering sa garahe nila sa bahay. Hanggang ngayon, nandun pa rin. Nandun pa rin ang bahay po nila sa Chicago Street, Cubao. Nakapunta ako doon personally kasi nung first light group ko, ka-light group ko yung pamangkin ni Brother Bo, si Joseph. At nakapunta kami doon. Nung pumunta kami doon sa loob ng garahe, sabi ko, talaga ito lang, simpleng garahe. But imagine from that simple, messy garage, doon nagsimula ang The Light of Jesus family noong 1980. Noong una, 30 members lang sila, 30. And after 7 years, habang tumatagal yung panahon, dumami sila, umabot ng 20,000 plus members. Ang dami, no? Mukhang hindi kasya na sa garahe yung 20,000 plus, no? Pero when they had their prayer gatherings, umabot sila sa point na parang hindi sila nag-grow. Parang hanggang 20,000 plus lang. At napansin ni Brother Bo, parang yung mga members, hindi dumadami pero nagkakaedad na. Walang mga younger members na pumapasok. And he realized, ang community nila, the Light of Jesus, prayer gathering, every month, every week,
parang inward-looking sila. And relate ako dito kasi galing din ako sa isang covenanted community. Now, there's nothing wrong in being covenanted. Minsan ganun ang calling ng mga communities, to be covenanted. Kumbaga, ang Light of Jesus family dati, yung formation program nila, bago maging member ka, kailangan dumaan sa rigorous na 4-year formation. Imagine 4 years bago ka maging officially member. And yung former community ko, which I was part of, parang kailangan dumaan sa 9 to 12 weeks na Christian life program. Now, I'm not against that. That's wonderful. That's if it's part of your formation to grow deep inside. Talagang personal journey to with the Lord. And we still invite everyone to have that personal inward journey with the Lord. Pero nung time na yon, napansin ni Brother Bo, parang tayo lang. Parang for members only ang gathering na ito. So si Brother Bo, ang ginawa niya, kinuusap niya yung Council of Elders. He consulted them na kailangan mag-open up na yung gatherings nila, not just to members only, but to the unchurched. Pakiulit, unchurched. To the wounded, to the broken, to the least, the last, and the lost. To those who are not holy sa paningin ng iba. Those who are not attending church anymore. And syempre, nag-discern yung elders. And they agreed, sige, Brother Bo, we'll make you the presiding elder for this new change. And from that time on, nag-open up na yung Light of Jesus family at tinawagan na yung gatherings nila, the feast. And it was in 1997 kung saan nag-start yung unang feast. At dumami na, and then from Valle Verde, naalala ko that time, Brother Bo was active in Valle Verde. Meron pa dito na inabutan pa si Brother Bo sa Valle Verde? Meron po ba? Oh, meron. Ano talaga, no? Thank you for being with us here for many, many years. And we're praying that for those who are here, many more years to come. Amen? And alam nyo, when the feast opened up to the unchurched, to others, doing away with many rigorous formation programs, biglang dumami na to the thousands. In fact, hindi lang dito sa Pilipinas, pero sa ibang bansa pa. If you go to the other countries, internationally, marami tayong feast din doon. Hundreds, welcoming thousands more closer to God and back home into His arms. Amen? And kung napansin nyo, ang mga feast natin, mga gatherings natin, hindi sa simbahan. Kumbaga sa mga commercial areas, sa malls, sa cinema, sa mga secular venues sa labas, in exemption to some countries, kasi depende kung saan nagtayo ng feast, no? Like example, sa Middle East. In the Middle East, dahil mostly Muslim countries naman, may mga laws na kailangan within the parishes ang mga feasts. Sa New Zealand, sa America, sa Australia, dahil mahal ang mga secular venues, exemption, nasa parishes. Ang logic kasi ng feast is that kung nasa parishes tayo most of the time, ang maatak, ang mga religious, yung mga umata ng misa, mga regular attendees ng simbahan, but the church is open not only for the religious, but for the unchurched. Amen? That's why yan, sa mga sinehan, sa PICC, di ba? Kung saan very, very comfortable, napakalamig, di ba? Do you feel happy here, attending the feast at PICC? Amen. That's why yung experience natin na gano'n, i-share din natin sa iba. Because it's not just enough na umattend lang tayo. And not only do we have our feasts by the hundreds and thousands in attendance around the world, nasimulan din ni Brother Bo, ang mga feast mercy ministries natin at ang dami. We reach out to the elderly, the abandoned elderly sa Anawim. We reach out to the abused children of Jeremiah. We reach out to the pregnant girls, no? Mga minor age and yet they're pregnant, mga grace to be born, di ba? We also have our tahanan pagmamahal. We also have he-cares, ang dami. And you can support these many ministries in so many ways. Help the feast grow God's mission here on earth. Kasi nung time na yon, before Brother Bo decided to open the feast, ang nangyari, while they were looking inside, aminin namin ito, and ako, I've also experienced this dahil galing ako ng seminary, ang hirap magkaroon ng spiritual pride. Pakiulit, spiritual pride. Nagkaroon ng pride sa sarili na, ay, kami ito, sila yan. We can go closer to God. We can read the Bible, pray every day. At nangyari yan po sa akin. When I was in the seminary, dahil nag-aaral kami ng philosophy, theology, nagkaroon ako ng spiritual pride din.
Pero even if I felt I was in the seminary, I was still empty. Ask me why. It was not enough that I was just inward looking. Kailangan mag-reach out ako to the lost sheep. So pakisabi sa katabi, reach out to the lost sheep. Pero yung iba dito, Brother Tony, parang ako yata yung lost sheep. And that's why you're here. Pero habang tumatagal, you're being fed by God's love, by His Word. Amen? It's now our turn to reach out to those who are lost in the world today. Palakpakan natin ng Diyos. God is good. Sabi nga sa Matthew 28:9, go therefore and make disciples of all the nations. All nations. Hindi lang Pilipinas. Siguro may purpose kung bakit marami tayong mga OFWs, no? Marami tayong mga Pilipino sa buong mundo. It's not just para tumaas ang ekonomiya natin, but maybe to also spread God's love and His Word. Amen? Diba? That's why our ultimate mission, not just as a church, but as a feast, is to go out of the church building. Pagkatapos dito, paglabas, is to love the people of the world. Love the people of the world and give them the experience of God's love and invite them to follow Jesus. Pakitingin ulit yung katabi, look around, look around. As you can see the people around you, may mga empty seats uli. I think the Lord is telling us, this is not enough. Pakihawak yung kamay ng katabi and tell that person, this is not enough. Because wait, there's more. You're meant to do more for the Lord. Mag-invite po tayo. Bring others in our lives, mga kaibigan, mga kapatid, mga barangay, mga kapitbahay. Reach out to them, invite them to the feast, and let them experience God's love as you're experiencing it right now. Naramdaman niyo po ba yung love ni Lord dito? Diba? So why not also share it to others outside? Wag lang every Sunday. Question, sino dito may mga smartwatches? Sino dito ngayon may mga smartwatch? Okay. Kung meron kayo, pakibigay sa ating servant sa likod. Di joke lang, joke lang. Di uso ngayon ang mga smartwatches. Di ba? Ako mahilig ako sa analog eh. Hindi ako sanay sa digital. Pero di ba pag may mga smartwatches tayo, ang dami mga features. Kayang i-count yung heartbeat, yung steps, yung iba, may mga detection kung may sakit ka na, di ba? Kung ilang oras ang tulog mo, kung kailan ka nag-REM sleep. Ang dami. Pero imagine, just imagine, baka a few years from now, ang dami mga features ang mga smartwatches natin to the point, example lang po ito, na nakalimutan ng brand na gumawa ng watch. What do I mean? Na hindi nagsasabi ng oras. Matatawag mo ba yun watch? Ang daming features na yung smartwatch mo, pero yan ang kulang, hindi nagsasabi ng oras. Are you getting what I'm saying? Ang ibig kong sabihin, we're a church, we gather, we meet, we put up churches, at napakaganda mga simbahan natin, true. We have the feast, we have the PICC, but we fail to do what God calls us to do. We fail to do what Jesus has been doing ever since, is reaching out to the lost sheep. Hi. Hello. Ito, the church does many things. But when do we go out to the unchurched to befriend them around the table of friendship? Ginagawa ba natin yun? To people that we don't meet all the time. Baka yung kamag-anak na matagal kayong may differences. Yung kapatid mo na tagal di kayo nag-uusap. Mga magulang, hindi nyo pinupuntahan masyado. Baka kailangan balikan natin sila. Visit them. Be with them. Bring Jesus to them. And don't have that fear. Don't give in to that fear na ginajudge ka nila. That always happens. Nangyayari talaga. Ay, ito! Pa-feast-feast. Kilala ko yan dati. Nangyari po yan sa inyo. Diba? Dati, ano yan? Mahilig pumunta ng club. Ano yan? Lasinggero yan dati. Oh, yun. Feast? Na-experience niyo po ba yun? Ako, mas lalo sa family. No? But the feast is for outsiders, not unchurched, not insiders. I'm sorry to burst the bubble sa mga servants po nandito. Pero the feast is not primarily designed for our members. Yes, we invite you to serve with us. Pero mapapansin niyo po, when you're serving with us for the longest time, ma-realize niyo din is that it's not enough to just serve the Lord.
but to serve the Lord outside as well. Amen? Palakpakan natin ng Diyos. Amen? And now here's my question, my closing question. Like Jesus did, do we actually reach out to those who are labeled and rejected as the last, the least, and the lost? Itong nakaraang Pasko, of course, we're meant to enjoy our time and focus on our family and loved ones. Pero how many of us have really reached out to those who have been rejected by society, to those who are in need of God's love? That's why talagang kailangan kong banggitin yung mga Feast Mercy Ministries, because these opportunities are there already for us to be loved and to love others who are lost. I want to share this, itong message na ito. God wants to enter into your life. Allow God to turn your mess into His message for the world. Amen? Maybe that's what we need to accept first, that we're messy, so that God can use our mess to be His message. But wait, don't let your mess go to waste. Even for that, God has a purpose. Imagine your mess, may purpose pala ang Diyos dyan sa mess mo. Ang problem kasi, pag messy tayo, tinatago natin. We'll keep it to ourselves. Ang tendency ko din ganun, to hide my mess. Ayoko ipakita. Ayoko i-share. Kasi nakakahiya. But here's the thing, and I'll repeat it. We'll repeat it every time now for this new series. God loves the lost. God loves you. God loves your mess. And He will turn that mess to be not only His message, but to be His masterpiece. Ano ibig sabihin? Kami po, nila Brother Bo, kahit kami mga preachers, ay pinayagan, in fact, dapat nga, na patuloy na sinasabi ni Bo, kami ay nakasawsaw sa mundo. Well, we are not of this world, but we are in this world. Bakit? May huling dalawan lang akong kwento. Nadinig na ng marami, uulitin ko lang. Pwede? Pwede? Sabi nga natin, repetition. Pasintabi po sa iba't ibang mga pananampalataya, kwento-kwento lang po ito. Ang kwento-kwento lang. Minsan daw kasi may nahulog na mama sa isang butas. Atin niyo itong kwento ko? Nahulog siya, tulong, tulong. Masyadong malalim yung butas. Hindi niya maabot yung bunganga ng butas. Naku, iisip niya mamamatay na sa butas na yun. Lalo na't mukhang maggagabi. Tulungan niyo ako, tulungan niyo. Ang una daw na nakadinig sa kanya ay si Ala. At sabi daw ni Ala, tutulungan kita kung nakinig ka lang sana. Kasi may paskil pala doon na huwag pumasok. Huwag pumasok doon. Hindi ka kasi nakinig. Pero kung nakinig ka sa utos ko, ay matutulungan sana kita. Sabi ng mama, sorry, hindi ako nakinig. Hindi ako nakabasa. Pero tulong, kawawa naman ako. Maiwan ako. Ang sunod daw nakadidig sa kanya ay si Buddha. At nadinig ni Buddha, maawain si Buddha eh. Pinuntahan daw niya yung bata. Pinuntahan daw niya yung nagsisigaw. At sinabi, nakita, "Uy, sino ka?" Sabi niya, "Ay, ako si Buddha. Tutulungan kita, nadinig kitang sumisigaw." Salamat. Ayan sabi ni Buddha, yumuko siya. Sabi niya, "Talon ka, talon. Hawakan mo kamay mo, hihilahin kita." Ay, talon siya. Talon, abot niya. Kahit ano, taas ng talon niya, hindi man niya maabot kasi malalim nga. Talong ka ba? Sabi niya, hindi maabot. Kaya sabi daw ni Buddha, gusto talaga kitang tulungan eh. Kung maaabot mo lang ako, hindi talaga mo ako maabot, pasensya na. Umalis na si Buddha. Tulong! Mabubulok na ako dito, mamamatay ako. Ang uli daw nakadinig sa kanya, si Jesus. At pinuntahan siya ni Jesus. At nakita siya. Sino ka? Sabi niya, yung una, tutulungan daw ako, pero hindi daw kasi ako nakinig. Kasalanan ko. Yung pangalawa naman, tutulungan daw ako, pero hindi ko siya maabot. Ikaw, sino ka? Ako si Jesus. Matutulungan mo
ba ako? Tulungan mo ko. Oo, tutulungan kita. At anong ginawang pagtulong ni Jesus? Tutulungan kita. Tumalon siya. Doon sa butas. Pagtalon niya, sabi ng ma'am, ba't ka tumalon? Pareho na tayo ngayon handi dito. Sabi ni Jesus, tumalon ako para makita kong kalagayan mo dito, malalim nga. Medyo mataas-taas nga doon. Pero tumalon din ako para yuyuko ako, tungtong ka sa akin, papasanin kita dahil medyo matangkad si Jesus, at baka pagpasan na kita, maaabot mo na sa konting talon yung bunganga ng butas. Talaga? Sabi niya, abay, madudumihan kita. Baka masugatan pa kita. Hindi na bale. Kaya nga ako tumalon para makaligtas ka. Halika. Yumuko si Jesus. Tinungtungan siya. Buong lakas na itinaas siya ni Jesus. Nagka-dumi-dumi na si Jesus. Nasugatan na siya. Nadudumihan ka, nahihirapan ka. Okay lang. Makatalon ka lang mula dito, maabot mo na yan. At buong tindig ng Panginoong Jesus at mataas na siya, konting talon niya, naabot niya. At nakalaya siya, nakawala siya sa butas. Salamat, niligtas mo ako. Ikaw ang naiwan siya. Pero alam naman natin ang kwento. Naiwan talaga si Jesus sa butas. Sa kuweba. Dahil talagang binigay niya ang kanyang buhay upang tayo maligtas. Bumaba talaga siya sa ating mundo mula sa taas para malaman ang ating kinalalagyan at pumayag pa na siya'y madumihan at masugatan. Naiwan siya. Pero alam naman natin yung kwento. After 3 days, siya ay muling nabuhay at lalong naitanghal ang muling pagkabuhay, hindi lang niya, kundi nating lahat. Dahil sinundo niya tayo. Amen? Kaya po yun ang feast. Malamig dito sa PICC. Salamat sa Diyos, bumalik na tayo. Pero hindi po talaga ito ang feast. Ang feast ay nasa labas. Manundo po tayo. Pasukin natin ang kanilang mga mundo. Kaya po ang feast, hanggat maaari, nabanggit niya ni Brother Tony, hindi masyadong mga nasa simbahan. May mga mangilan-ngilan na nasa simbahan for practical reasons, tulad sa abroad. Pero kasi sinong pupunta sa simbahan? Yung mga talaga nagsisimba na. Pero marami po sa ating mga feast nasa mall, nasa mga centers. Bakit? Mukhang neutral place. Nasa mga bahay-bahay. Nanunundo tayo. We meet people where they are. Bakit? Muli, mula sa pakapanganakan ni Jesus hanggang sa kanyang pagkamatay, siya ang bumaba. Hindi niya tayo pinilit umakyat. Di natin kaya. Kaya siya ang bumaba. Pero bakit? Kasi sinundo niya tayo. Hinanap niya tayo. Mahal niya tayo. Ang sekreto, magpahanap tayo. Pag kayo nanundo, sana yung mga susunduin nyo, magpasundo nga. Yung huli ko pong kwento. Lumang kwento na rin ito, pero paulit-ulit lang. Kasi kami ni Bo, may kaibigan, ang pangalan niya si Pio. Si Pio Espanyol, isa sa mga leader ng feast yan, may kaibigan din. Pinatuloy niyo sa bahay niya, Amerikano. Pangalan si Daug. Pinatulog niya sa kanyang kwarto. Tapos pagising ni Daug, lumabas siya, si Pio, alam niyo naman tayo, very good host, nilinis yung kwarto ni Daug. Aba, nung nililinis yung kwarto ni Daug, nakita niya sa basurahan yung relo. Yung relo ni Daug nasa basurahan. Kaya sabi ni Pio, relo to ni Daug ah. Bakit hinahanap, Daug! Nakita niya nasa labas ng bahay. Daug! Your watch! You dropped it. It's in the waste can. It's in the trash can. Here it is. Nangiti si Daug. Sabi ni Daug,
No, I didn't drop that, Pio. I threw it away. Tinapon. What? Sabi ni Pio, you threw away your watch? Nangiti si Dog. Didn't you see it? It's destroyed. Hindi na pala gumagana. What? Iniisip ni Pio, di ipagawa tayo pang Pinoy, di ba? Madiskarte ta. Sabihin sana ni Pio, why don't you have it repaired? Sumagot ka agad si Daug. Pio, if you're so interested with that watch, it's yours. Pinoy pa, kahit na hindi ba Really? You're giving me this watch? Sabi ni Daug, it's destroyed anyway. It's yours. Wow, thank you, Daug. Sira. Pumunta sa likod si Pio. Preacher nga charismatic pa. Alam niyo ginawa sa relo? Pray over niya, in Jesus' name. Sana umanda. Minisikan niya holy water. At binagdasal niya. Inalug-alug pa niya. In Jesus' name, in Jesus' name. Abay, ganun niya, umandar. Umandar yung relo. Kaya nung umaandaw na yung relo, balik siya kay Daug. Daug, your watch, it's already working. Here it is. Oh, sabi ni Daug, good for you. But I gave it already to you. It's yours. Thank you. May bagong relo si Pio, umaandar. Kinabukasan, kita sila ni Brother Bo. Sabi ni Pio, Bo, tingnan mo, may bago akong relo. Uy, sabi ni Bo, mukhang mamahalin magkano bili mo niyan? Hindi, bigay lang. Bigay nung bisita ko Amerikano. Binigay? Ang bait naman. Bakit? Akala niya kasi sira. Tinapon niya. Nung pinulot ko binigay niyo sa akin, akala niya sira. Inalug-alug ko nga. Dinasal-dasal ko. Winisik ko pa holy water. Umandar. Kaya binigay na niya sa akin. Tawa ng tawa sila. Ang galing talaga ni Lord. Tapos biglang naisip ni Bo. Si Bo Sanchez pa. Ang galing. Mabuti na lang si Lord. Utak Pinoy. Hindi utak Amerikano. Pasintabi sa mga Amerikano. Kwento-kwento lang. Sabi ni Pio, Bakit? Kasi si Lord, pag nasisira tayo, hindi niya tayo tinatapon. At kung itapon man tayo ng mundo, ng mga kaibigan, minsan ng pamilya, o tinapon na natin ang ating sarili dahil sira na tayo, ang Diyos, hahanapin tayo. Pupulutin tayo mula sa basurahan. Aalug-alugin. Wiwisik-wisikan. Ibe-pray over. At gagana uli tayo. Gagana ka uli sa kamay ng Diyos. Bago ka uli. Alam niyo, bagong taon ngayon. Ang daming mga mataas sa mga pag-asa at mga pangarap. Pero ang dami pa rin di makamove on. Alam ko yan kasi ang dami kong mga natatanggap na messages araw-araw. Bagong taon na, pero ang bibigat pa rin ng mga dala. Kaya ang palaging sagot ko sa kanila, pahanap kayo kay Lord. Papulot kayo kay Lord. At kahit kayo sira, sa kamay ng Diyos, bago ka ulit. Gagana ka ulit. Once again, welcome to the feast. This is just the first talk in this series. At sa patuloy nating series, lalo nating maramdaman, patuloy tayong hinahanap ni Lord. Pupulutin niya tayo. At kayo, gagamitin ni Lord para maghanap din at mamulot at maniwalang gagana muli ang lahat. In Jesus' name, Amen.
offer with my full trust and my full love. And I believe you will bless me more so I can give more. In Jesus' name, amen. Tayo'y manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Ama sa langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa isa na namang pagkakataon na kami muli mong tinipon at tinawag upang makinig sa iyong salita. Ipinapanalangin ko ang lahat na ngayon natitipon sa ginanap na feast light na ito. Itinataas ko ang mga panalangin, pangangailangan at mga pangarap ng bawat isa para sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga hanap buhay, sa kanilang kalusugan, sa kagalingan ng mga may sakit, at sa anupamang mga kahilingan, puno ng pananalig at pananampalataya na ito ay ipagkakaloob mo sa iyong takdang panahon at pamamaraan. Nawa, patuloy ang maging pagtitipong tulad nito upang lalong ang mabago ang aming mga buhay ayon sa iyong kalooban. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat muli sa inyong panonood. Huwag niyong kalimutan na regular na magtipon muli sa ating feast light at siguradong mayroong magandang mangyayari sa inyong lahat. God bless you.